maalam sa pakikinig sa salita ng Diyos, magiging kang maalam sa paggawa, at pag ikay gumagawa, ikaw ay sisigla, at ikaw ay magiging malusog, at kailangan ang kalusugan mo sa espiritu, kaluluwa, at katawan. Ngayon, God has set aside a portion of the world's wealth for you. It is yours for the taking. Ikaw na po ang bahala. At makukuha mo yung bahagi mo sa pamamagitan ng negosyo, sa pamamagitan ng hanap buhay, sa pamamagitan na kung may pera ka ay mag-invest ka sa mga blue chips na kumpanya. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang Diyos po ay tapat. At siya po ay makatarungan. Pero alam mo, may mga pagkakataon sa iyong buhay na hinang-hina ka sa iyong katawan pagigising ka sa umaga. Naranasan mo po ba yun? Na parang tamad na tamad kang gumising. Parang ayaw mong bumangon. Pero alam mo, pag may gagawin ka, makakalimutan mo yung iyong pakiramdam at nararamdaman. Ulitin ko. Pag may gagawin ka, hindi mo na mapapansin yung iyong karamdaman. Tatayo ka sapagkat kailangan mong gawin yung dapat mong gawin. At alam mo, biglang aalis yung pananakit ng iyong buto-buto. Sapagkat sa pagkilos, nawawala ang mga pananakit ng katawan. Amen po ba? Kaya nga, pansinin po natin, kapag ikaw po ay nag-jogging at first time kang nag-jogging, ang sakit po ng iyong mga kasukasuan. Tama po ba? Pero pag pinaulit-ulit mo yung pagja-jogging, hindi na sumasakit yung kasukasuan mo. Kaya kapag may oras na ikaw ay tamad na tamad gumising, saka ka bumangon. Hello? At kung antok na antok ka, saka ka tumayo sapagkat may pangako ka sa Diyos na makikipagtagpo ka sa ganitong oras, tumayo ka at maligo ka ng malamig na malamig at gising ang buo mong diwa. Hello? You have to be violent in order to fulfill your promise appointment to God. Hallelujah. Kaya nga po, unawain nating mabuti. God never intended for you to be poor. Do you believe that statement? Kailanman ay hindi nilayo ng Diyos na maging mahirap. Ngayon, pansinin po natin, mahirap ang buhay. And this is true. Payag po ba kayo na mahirap ang buhay ngayon? Totoo. Huwag mo sasabihin hindi. Para magtagumpay ka, kailangang paniwalaan mo yung totoo. Mahirap ang buhay, all right. Pero ang Diyos ay naririyan at handang tulong sa lahat ng tatawag sa Kanya. Deuteronomy 8. Ang sabi po sa verse 3, kusa ko kayong ginutom, sabi po ng Panginoon, para turuan kayo na ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa Kanyang labi. So ang atin palang ikabubuhay ay salita ng Diyos. At pag tayo'y may salita ng Diyos, tama ang gagawin nating pagkain sa pisikal nating pagkain. Kung tayo'y may salita ng Diyos, malalaman natin kung ano ang tamang desisyon. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain, pati sa pag-aasawa, may salita ang Diyos. Pati sa pagpapamilya, may salita ang Diyos. Laging may salita ang Diyos. Kung ikaw ay naghihikahos, may salita ang Diyos kung paano ka makakaahon sa paghihikahos. Kung ikay may sakit, may salita ang Diyos kung paano ka gagaling. At karaniwan ng sakit ay diabetes. Hello? Dahil doon pa lamang sa simula, daya. Ibig sabihin ay may pandaraya. Sapagkat pag kumain ka ng kumain ng masasarap na pagkain, lalo na ng matatamis, ang sorbetes ay masarap, pero paglusaw hindi. Tama po ba? Kaya nga po ating pansinin,
yung mga masarap na pagkain nakatakda na gustong-gusto mo sa iyong panlasa, pag kinain mo ito ng tama lamang, ang dami ng kain, hindi ito makasisira. Pero pag isang galon na ang kinakain mo, Oh Lord, you have given to me all I need, and I pray for your will to be done. And I ask for your spirit to work in my life, that I can be a blessing to you.